Eto mga boss, tapos na nating i-retouch. Ayan. Tapos hinugasan ko na uli rin yan. Marami rin akong nakitang itim-itim na butas o putok. Yun yung winelding natin uli. Ayan. Ngayon, dito na siya sa testingan. Testing ko kasi yung isa-isahin ko yung mga tubo na yan mga boss. Ayan, isa-isahin ko kung nagpe-penetrate. Titingnan natin kung walang bara yung loob ng tubo. Okay? Gagamitan natin itong hangin para madali-dali. Ngayon kapag hindi lumabas yung hangin doon, ibig sabihin barado, di ba? Check natin. Yun, no? O, diba? So, ibig sabihin, okay siya. Nagbabak pa. Nagbabak pa rin. Okay. So, ganun lang. Ngayon, pag hindi lumabas doon, mga boss, ibig sabihin, barado, susundutin ko naman siya. Oo, may parundot ako dyan eh. Ito. Ito, mga boss. Yung panundot ko. Kaya lang, luma na yan eh. Ito, bago-bago. Ito, bago-bago. Yan. Meron pa ako roon. Ayun. Ito. Ay, gagawa. Ito nga lang. Mahaba pa to. Yan. Ito, pwede pa to. Yan. So, kapag hindi siya lumabas yung hangin doon, sa pipe doon, ibig sabihin, barado yung loob niya. So, sundutin natin ito. So, ganun lang mga boss. Ang paraan ko para ma-check yung mga tubo. Isa-isahin ko yan mga boss. Matagal-tagal din yan. So, hindi ko na ipakikita sa inyo ha. Sinabi ko lang yung gagawin ko at yun ang sinishare ko sa inyong tips. Okay? So update ko na lang kayo mga boss. Medyo matagal-tagal to eh. Ilang tubo yan. Okay mga boss. Ayan, katatapos ko lang yan sundutin isa-isa mga boss. Yung kanilang tubo. Ayan, sundot na natin yan isa-isa. Mga nagpe-penetrate na yan mga boss. Oh, yung tigang kalawang na sa loob ng mga tubo. Siguro mga 300 na tubo ang barado niya. So ngayon tatangkihan na natin to mga boss. At kung wala naman siyang leak, baka hindi ko na rin galawin yung ibaba. Hayaan ko na lang yan. Total okay na naman siya. Nagpe-penetrate na yung tubig sa kabila. Kumbaga yung mga tubo niya okay na. Wala nang barado. Papahinga-pahinga lang ako at lilinisin ko itong tangke para maikabit na dito. Ayan o, okay na mga boss. Binuhat ko nitong aking lifter o. Yan. So update ko na lang kayo mga boss ha. Okay na mga boss. Ikakabit na natin yung tangke. So bago natin ikabit yung tangke mga boss, itong header plate. Ayan, header plate yan. I-check natin itong kanal. Ayan, yung kanal na yan. Kailangan walang dumi yan mga boss. O kaya naman extra solder na nakakapit dyan. Kasi kapag inilagay natin yung tangke dyan, ang mangyayari mga boss, aangat yung part na yun sa tangke. So hindi na magiging level yung pagpipix natin ng tangke. So kailangan malinis yan nang sa ganun pantay yung tangke sa pagkakabit natin. At saka ang purpose naman ng kanal na yan ay itong header plate, itong tangke, yan. Diyan yan natin ilalagay. Tapos yan yung babalutin ng tingga yan mga boss. Paikot na ganun. Nasa gitna yung tangke, gaganon yung tingga dapat. Yan. Kapag hininang. So yan, clear na. Chinek ko na naman yan kanina bago ko ibinidyo sa inyo. Actually meron nga akong tinanggal dyan ito. At saka ito. Yan. May tambok na hinang dyan na natira. Kaya tinanggal ko. Kaya naalala kong i-share na rin sa inyo. So ganun yung prepare kung paano ilagay yung tangke. Okay? So ngayon lalagay na natin mga boss, kakabit natin. So ayan mga boss, gagamitan natin itong tali para umigpit siya na ganyan, para lapat talaga mga boss. Actually kahit na hindi naman nagamitan, kaya lang inisip ko kasi malaki itong tangke. Pag nainitan, sumasayaw ito mga boss. Sasayaw yan eh. Kasi wala pa siyang yung tawag brace sa loob, yung tangke niya walang brace. Kaya malamang kapag ininitan yan, sasayaw to dito, papasok yan mga boss. Papasok yan sa loob. So ang gagawin natin, lalagyan ko dito. Okay? Update ko kayo mga boss.
So ito na mga boss, oh. Nailagay na natin yung belt. Yan. So ito yung sinasabi ko sa inyo, yung gilid ng tangke niya, yung labi, nakapasok doon sa pinakakanal ng header plate mga boss. Yan. Nang sa ganoon, pag ininitan, hindi ito papasok sa loob. Itong tangke, hindi siya papasok sa loob. So yun yung purpose ng kanal na yun. Dapat ipasok natin yung labi ng tangke. Yan, magkabila yan mga boss. Oh. Tapos tsaka natin ngayon may weldingin. Ang sarap weldingin. Nakapasok ng maayos yung tangke niya mga boss. O, di ba? So ngayon, pwede na nating i-spot yan. Spot muna. Spot. Nang sa ganun, hindi gumalaw mga boss. Kasi kapag ipo-full weld natin kagad, may tendency pa rin yung sumayaw. Maliban na lang doon kasi sa factory namin, o sa factory kong pinasukan dati, may nakatukod dyan dito, dalawa. Ayan. Jig yun mga boss. Jig. So kahit na i-straight namin siya ng welding, walang problema, hindi sasayaw kasi nga may nakatukod. Ano yun eh, hangin yung nagdadala, nakatukod siya na gano'n. Kaya kahit i-straight namin ng ng pagwe-welding, hindi siya sasayaw. Okay? So welding natin mga boss. So check nyo mga boss, makikita ko sa inyo. Ayan, spot weld ko lang muna. Tsaka ako ipo-full weld. Tatanggalin ko na to. Pwede nang tanggalin yan mga boss. Hindi nagagalaw yan kasi naka-spot weld na yung paikot. Okay? So ganun lang, mga diskarte. Ngayon kung maliit lang na radiator, diba, kotse, kahit hindi nyo nalagyan ito. Okay? Pero kung nahihirapan kayo, kasi may time na umaangat-angat, mas maganda kasi talaga may belt kayong gagamitin. Kung wala kayong belt, kahit alambre nga lang, tali nyo alambre, kasi palupot nyo, hindi na rin gagalawin. Oh, dati ganun ang style ko. Tali na nylon, alambre, yan. Pinupulupot ko lang yun. Oh. Nilala ko, pag nylon, madulas, di ba? Gagawin ko, itatali siya, tapos susukutan ko siya ng kahoy dyan, o bakal, tapos iikot ko ng ganun lang, iikot yung bakal na yun. Di parang tirintas ng buhok ang mangyayari. Yan, hanggang sa humihigpit na yan, yung tangke. Yan, mga tip ko sa inyo yan, mga boss. Tapos, siyempre, pag binitawan mo yun, iikot yun, di ba? So ilalak mo ngayon yun. Maghanap ka ng panlock kung saan mo siya isasabit para hindi siya umiko habang i-welding mo. O ganun. O kahit na yung kasi karamihan kapag maliit lang yung radiator, lalo na kotse, plastic na eh. Plastic na lang yung ginagawa nilang tangke ron. Plastic yung tangke, tapos aluminum yung yung core. So mas madali yun mga boss, titiinan nyo lang. O kaya naman, kung nahihirapan nga kayo, gamit kayo ng belt o kaya yun nga sinasabi ko sa inyo, alambre o kaya yung tali na nylon, ha? Para maikabit nyo ng maayos. Okay, so welding ko na to mga boss, di ko rin pakikita sa inyo yung full weld. At medyo matagal-tagal. Para hindi na lumaba yung video, ha? I-update ko na lang kayo kapag ito ay ating iti-testing. Okay?